Itong si Pulong Duterte, ayan, sinisisi na naman ang mga netizens at mga kababayan natin. Mukhang hindi niya naiintindihan na ang ibig sabihin ng taong bayan kahit papano magpakita ng pagsuporta, magpakita na etong si Sara Duterte kahit papano ay pinaglalaban pa rin, may balls, okay, babae, ipinaglalaban pa rin ang ating soberanya. At yan po ay hindi naintindihan itong batang Duterte dahil mukhang sinisisi pa nga ang mga kababayan natin na kuno ay idinidiin sa issue ng WPS etong si Sara Duterte. Hindi po siya dinidiin. Bakit po kayo i-depensa agad ng ganito? Ano bang ibig sabihin yan? Meron po bang kasalanan etong si Sara Duterte? Siya po ba ay salarin? Kaya nagkakaganito ang sitwasyon ng ating bansa at ng China? Meron bang kinalaman ang mga kamag-anak mo, yung magulang mo, yung dating presidente at etong si Sara Duterte? Kasi depensa ka kaagad, Mr. Pulong Duterte. Alright, it is not the job of the Vice President. Okay? At sabi nga ng mga netizens, abay kahit papano, bilang second highest leader of the land of our country, dapat kahit paano naandyan yung stand niya na positibo at pabor para sa ating bansa, para sa kapakanan ng ating bayan. Pero ang nangyayari kasi tahimik at mukhang umiiwas talaga na magbigay ng pahayag at statement tungkol nga sa issue na ito dahil sa tingin ko ay may pinapangalagaan at si Sara Duterte, just like the father. Anyway, hindi daw trabaho. Okay? Wow. Talaga lang? May trabaho siya? Anong ginagawa niya? Anong trabaho niya? Sige nga, Pulong, sabi ng mga netizens. Yan naman yung babasa natin sa mga komento ng mga netizens. So sabi niya dito, hindi daw trabaho ni Sara Duterte to demonize China of any country or any country for that matter. We can use or see this task is your assignment. Is your assignment. Sabi ni Davao City. Alright, anyway. So parang kinukumpara kasi na lumabas pa nga sa bibig na si Duterte, Pulong Duterte, na kuno ay si Atty. Leni Robredo, wala rin namang stand sa issue ng WPS nung siya po ay nasa Office of the Vice President pa or Vice President pa. Meron pong pahayag at meron pong pagsuporta, meron pong statement si Atty. Leni Robredo nung panahong iyon. So ito naman ay hindi talaga ibig sabihin na trabaho mo, pero sana kahit papano bilang second highest leader of the land, sana kahit papano, alam mo kung saan ka papanig at yun ay hindi na dapat tinatanong, pumanig ka sa ating bansa. Sabi ni Atty. Leni Robredo noong mga panahon, hindi ko basta-basta sinusuko o ibinibigay sa iba dahil lamang kinatatakutan natin sila. Kinatatakutan nga siguro natin mag-amang ito or may nakataya na kung ano man. Kaya ganito na lang ang ginagawang pangtatridor na itong mga Duterte. Anyway, obligasyon nating pangalagaan ang ating teritoryo, pati na ang kapakanan ng lahat ng nakatira dito. Totoo yun. At lalong bilang isang leader, dapat kayo po ang maging pasimuno sa mga ganitong paglaban sa kapakanan, sa ating teritoryo, at sa pangangalaga ng ating yaman, ng ating bansa. Alam niyo naman kung gaano kayaman ang ating bansa, ano ho. Pero kung titignan niyo po, maraming mga outsider na nag-i-invade sa ating karagatan, halimbawa, at sila ang nakikinabang. Abay, hindi naman siguro magkakandara pa itong China na angkinin yung West Philippine Sea kung wala silang nakikitang malaking pakinabang sa hinaharap. Or kahit sa ngayon, natural, nakikita na nila ang pakinabang nila sa West Philippine Sea. Talagang napaka-strategic na location para sa kanilang territorial boundary. Diba? Anyway, my point at mayroon pong statement si Atty. Leni Robredo. Ibig sabihin, kaya niyang ipaglaban ang ating bansa. Si Sara Duterte, wala. Good luck.